Natapos na ang 60 araw na ceasefire sa ilalim ng Islamabad Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Amerika at Iran. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na usapan sa magkabilang panig. Patuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz at ang palitan ng pagbabanta ng Amerika at Iran sa isa't isa. Sa isang panayam, nagpahayag ng pagkadismaya si US President Donald Trump sa Sultanate of Oman sa patuloy nitong pakikipagmabutihan sa Iran kaugnay ng Hormuz Strait. Nagbanta pa itong bobombahin o isasama sa pag-atake ang Oman kung magiging hadlang ito sa kanyang layunin sa Iran. Turin si Trump sa isa pang kaalyado, ang South Korea, dahil sa pagtanggi nitong tumulong sa planong denuclearization ng Iran. Kaya inatasan nito ang US military na bawasan ang ugnayang militar sa South Korea kasabay ng pagpapakita ng pabor sa North Korea. Ayon sa US leader, mayroon na umanong back-channel talks ang Amerika sa pamunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Bagaman hindi umano ito nagmamadali, nagbanta ito sa Iran na sumuko na. Hayagan ding sinabi ni Trump na posibleng ideklara niyang teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz. Pero gaya ng inaasahan, itinanggi ng Iran ang umano'y secret talks kasabay ng mariing pagtugon ng IRGC sa pahayag na ito ni Trump. Ayon kay Iran Army Chief Major General Amir Hatami, walang karapatan si Trump ni sabihin kanila o gagawin kanila ang Hormuz Strait kahit papabiro. Pa sa isang opisyal ng Iranian Parliament, sa halip na nagsasalita si Trump ng kung ano-anong panlalansi sa publiko, dapat alalahanin ni Trump ang sarili nitong kaligtasan, pahiwatig ng pagbabanta sa buhay ng US leader. Ibig sabihin, walang indikasyon ng pagsuko ang Iran. Kumbaga sa pahayag ng Jewish Zionist na si Mark Levin, mahirap papasuko ang Iran. Aniya kung gagamit ng nuclear weapon ang US laban dito, baka sakali. Pero naniniwala si Levin na hindi ito mangyayari. Iran versus America, sumiklab ang matinding digmaan. Iran handa sa matagalang bakbakan at nagbabala sa US. Tumitindi ang babala nito laban sa Estados Unidos habang nagpapatuloy ang tensyon at bakbakan. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, handa ang Iran na harapin ang isang digmaang maaaring tumagal hindi lamang ng ilang buwan, kundi maging ilang taon. Sa pahayag ni IRGC Advisor Brigadier General Mohammad Reza Naqvi, sinabi niyang hindi problema para sa Iran kung magiging matagal ang labanan. Sa kanilang pananaw, habang tumatagal ang digmaan, mas marami silang pagkakataong pag-aralan ang kakayahan at mga kahinaan ng kanilang kalaban. Iran handa sa matagalang digmaan. Ayon sa Iranian official, patuloy silang gumagawa ng mga missile at sinasabing mas marami pa ang kanilang nalilikha kaysa sa bilang na ginagamit nila sa mga operasyon. Dahil dito, ipinapahiwatig ng Iran na hindi sila basta-basta mauubusan ng kakayahang gumanti. Mas matindi pa ang naging babala ni Naqvi. Ipinahayag niyang kung dumating man ang sitwasyon na maubusan sila ng missiles, maaari pa itong maging mas mapanganib para sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Ang mensahe ay malinaw, hindi raw dapat isipin ng Estados Unidos na matatapos agad ang laban sa pamamagitan lamang ng military pressure. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng pahayag ng Iranian official ang babala laban sa mga US military assets sa Middle East. Ipinahiwatig niya na kung lalawak pa ang labanan, maaaring maging target ang mga pasilidad at puwersang Amerikano sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Mahalaga ito dahil malawak ang presensya ng Estados Unidos sa Middle East. May mga base, barko, aircraft, at iba pang military assets ang Washington sa rehiyon. Kaya kung magkakaroon ng malawakang pag-atake sa mga ito, maaaring mabilis na lumawak ang kasalukuyang tensyon. USA, nauubusan nga ba ng missiles? Kasabay nito, lumalabas ang mga ulat at pahayag na pinag-uusapan ang posibilidad na nahaharap din ang Estados Unidos sa pressure pagdating sa missile supplies. Dahil dito, lalong naging mahalaga ang panawagan ni Donald Trump para sa negosasyon. Sa halip na hayaang tuluyang lumawak ang labanan, nais ng Washington na magkaroon ng diplomatic solution upang matapos ang bakbakan. Ngunit para sa Iran, hindi nangangahulugan ang negosasyon na handa na silang sumuko. Sa katunayan, iginiit ng Iranian officials na naniniwala silang nakakuha sila ng mahalagang karanasan mula sa labanan. Iran, panalo raw sila sa digmaan at diplomasya. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, naniniwala silang hindi lamang sa larangan ng militar, kundi pati sa diplomasya ay naipakita ng Iran ang kakayahan nitong ipaglaban ang mga interes nito. Ang mensahe mula sa Tehran ay tila ganito: hindi raw nila kailangang umatras upang magkaroon ng negosasyon. Samantala, iba naman ang pananaw ng Estados Unidos. Ayon kay Trump, nasa magandang posisyon ang Amerika at sinabi niyang hindi na raw maituturing na bully of the Middle East ang Iran. Ipinapakita nito na parehong panig ay may sariling bersyon kung sino ang tunay na nangunguna
at sino ang mas nakalamang. Pahahabain at malaking digmaan. Sa ngayon, isa sa pinakamalaking tanong ay kung magpapatuloy ba ang labanan ng ilang linggo, ilang buwan o higit pa. Kung totoong handa ang Iran sa matagalang digmaan, magiging malaking hamon ito para sa Estados Unidos. Hindi lamang missile supplies ang kailangang isipin, kundi pati ang gasto sa operasyon, military personnel, logistics at proteksyon sa mga base at barkong Amerikano sa Middle East. Para naman sa Iran, ang isang matagalang labanan ay maaari ring magkaroon ng napakalaking epekto sa ekonomiya, infrastruktura at populasyon. Kaya kahit parehong nagsasabing sila ang nakalamang, malinaw na walang madaling panalo sa isang matagalang digmaan. Mas nakakabahala ang posibilidad na lumawak pa ang labanan. Kapag nadamay ang iba pang bansa o naging target ang mga US military installations sa rehiyon, maaaring magkaroon ng chain reaction na mahirap ng kontrolin. Moves kukunin na ng US. Iran nagbabala ng matinding ganti sa Amerika. Nagbabala ang Iran na anumang bansa na tutulong at magpapagamit sa Amerika ay ituturing na rin nilang lehitimong target. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami na kokontrolin at kukunin ng Amerika ang control sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang shipping lane sa buong mundo. Kapag nangyari ito, hindi lamang Iran at Amerika ang maaapektuhan, kundi maging ang pandaigdigang ekonomiya. At habang tumitindi ang tensyon, kapwa iginiit ng Washington at Tehran ang kani-kanilang posisyon tungkol sa kontrol sa rutang ito, kasabay ng panibagong military operations at palitan ng matitinding babala. Iran may direktang babala. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagbigay ng matinding babala ang Iran sa mga bansang nakapalibot sa Persian Gulf. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, kung may bansang papayag na gamitin ng Amerika ang kanilang mga airbase, pantalan o iba pang pasilidad para sa operasyon laban sa Iran, hindi lamang ang Estados Unidos ang kanilang pananagutin. Maging ang bansang tumulong ay maaari ring maging target ng kanilang military response. Ayon sa Iran, ang ganitong hakbang ay taliwas sa prinsipyo ng international law dahil pinapayagan nitong gamitin ang teritoryo ng isang bansa upang magsagawa ng opensiba laban sa ibang estado. Iginiit din ng Tehran na ang anumang aksyon na kanilang ginagawa ay bahagi lamang ng kanilang karapatan sa self-defense. Samantala, nananatiling matatag ang paninindigan ng Iran na hindi sila uurong sa anumang hakbang na sa tingin nila ay nagbabanta sa kanilang soberanya. Bakit napakahalaga ng Strait of Hormuz? Ngunit bakit nga ba biglang nakasentro ang usapan sa Strait of Hormuz? Ito ang isa sa pinakamahalagang daanang pandagat sa buong mundo. Araw-araw, malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas ang dumaraan sa makitid na rutang ito. Kaya kung magkaroon ng anumang sagupaan o tuluyang maisara ang Strait of Hormuz, posibleng tumaas ang presyo ng langis, maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan, at maramdaman maging ng mga bansang malayo sa gitnang silangan ang epekto nito. Hindi katakataka kung bakit mahigpit ang pagbabantay ng mga malalaking kapangyarihan sa bahaging ito ng mundo. Sa kasalukuyan, kapwa inaangkin ng Amerika at Iran ang kapangyarihang tiyakin ang seguridad at kontrol sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Bagay na lalo pang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Patuloy ang palitan ng pag-atake. Habang tumitindi ang mga babala, nagpapatuloy rin ang mga ulat tungkol sa mga pag-atake sa magkabilang panig. May mga ulat na tinamaan ang ilang pasilidad sa loob ng Iran, kabilang ang ilang infrastruktura at military-related facilities. Bilang tugon, sinabi ng Iran na anumang pag-atake na magmumula sa direksyon ng mga base ng Amerika sa rehiyon ay maaari nilang gantihan. Dahil dito, lalo pang naghigpit ng seguridad ang ilang bansa sa gitnang silangan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon.